Oras po natin, 6 na minuto na makalipas ay 9 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning, good morning. Magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa DZRH Executive Session. Ako po si Ed Javier, kasama po natin dito. Siyempre, ang barkadang Executive Session sa pangunguna po ng ating kaibigan, Justice Secretary Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito, Undersecretary at Director General with Dodi Dulay, si Congressman Jonathan De La Cruz at siyempre si Pao Capino. Good morning, sirs. Good morning. Good morning. Siyempre, unang-una, anong pag-uusapan natin? Good news muna o bad news agad? Hindi, anuin muna natin Good news. yung bagyo, pag-aayos. Ano ba yung bagyo? Umalis na eh. Oo nga. Pero bumalik, di ba? Bumalik. Antindi na. Kaya tumambay. Oo, tapos bumalik. Oo. Pero mukhang matindi rin yung ginawang damage dun sa Batanes. Batanes saka sa Ilocos, ano? Northern Ilocos. Pero maganda naman at nagpunta kaagad si Pangulong BBM at inassess kaagad kung ano yung problema kasama yung mga local government officials. At siyempre, alam mo, ang laking bagay para doon sa mga nasalanta ng kahit anong disaster, whether yan ay bagyo, yan ay drought, yan ay lindol, na makita yung Pangulo na nandun eh. Sapagkat alam mo, yung mga Pilipino naman very resilient. Yes. Kahit na medyo tinamaan ng matinding sakuna, 'di ba? Maraming problema. The mere fact na makita nila yung Pangulo, 'di ba? Yung presence lang. At malaman nila na alam na ng Pangulo yung problema ng lugar natin, malaking bagay na yun para sa kanila eh. Goods na ipadala ninyo doon. Either construction materials, pagkain at lahat. Huwag ng cash kasi hindi kaya. Anong bibili nila sa Batanes? Wala doon. Oo, may goods ang dalhin. Goods na. Kumusta ba yung Ilocos naman, parang Jonat? Okay. Nandoon na lahat. Nakita ko si President BBM nag-i-inspect ng mga dike, di ba? Doon sa Lawag River yon, nag-overflow eh. Ano na yun? Silted kasi may mga island ka sa gitna ng river eh. Ganun na kasama. Kailangan nyo i-dredge. Kailangan i-dredge na mabuti. Yun. Dredging? Dredging mabuti. Mahaba. Yung mouth kasi, yung mouth. Mahaba. Yung Nakabara. So mag-overflow yun, mag-overflow. Siyempre. Yung sa harap, Sa harap, kailangan tanggalin na yun. Nagkaroon na ng island dun eh. Natitulahan pa nga yung island na yun. Naku, mabigat. Mabigat, yes. Yan ang matindi ron. Matindi yung nagtitulo doon. Yes. Matindi Ano yan? Sa DNR, tsaka sa LRA. Hindi. Sino ba nandun sa LRA? Sek? Si Jerry Sirius. Jerry Sirius. Maayos yun. Maayos na tao. So, yun nga, at least kahit paano yung pagpunta ng Pangulo, malaking bagay na. Yeah. At siyempre yung mga LGUs at saka yung mga agencies naman, sana magtulong-tulong. Ang importante lang dito kasi mabilis yung response. Mabilis ang response. Diba? Kasi katulad niyan, yung mga halimbawa, Batanes, saan ka nga naman kukuha ng materyales? Wala na doon. Magdala kayo ng barko na may dala-dala ng material. Mabuti nandoon yung Philippine Navy na grupo. Nandoon sila, workout. So, yun. At siyempre, tayo po naman po ay bumabati doon sa bagong hirang, no? Yes. Sek, bagong hirang na commissioner ng Bureau of Immigration. Hindi na OIC, di ba? Commissioner na. Commissioner na sapagkat hinirang na ba ng Pangulo? Yes. Ganun yun, diba? Nag-announce na. Bagong appointed na Immigration Commissioner, si Attorney Joel Viado. Congratulations, Mr. Commissioner. Sana Congratulations. Maging maayos na, mawala na yung mga binabantayan natin dyan sa Bureau. Maganda naman ang nangyari. Kahapon, nagkaroon ng hearing. Very professional ng conduct ng hearing tungkol doon kay Sheila Go. Yung deportation hearing niya. Magandang yung Board of Special Inquiry. Magandang pagka-handle. Hindi na yung mga bara-bara. Ilan ba commissioners, ilan ba DepCom doon sa BI?
Dapat dalawa lang. Dalawa. Pero naging 3, di ba? Pero ngayon, 2 na lang. Hindi, pero hindi pa rin namin binibilang yung isa. Yung isa. Yung isa. Ano, isaling pusa lang yung isa? Isaling pusa. Ayun. Bigat daw yung isang yun. Kwan daw yun. Hindi, grabe Balikbayan daw yun eh. Hindi, grabe yun. Hindi. Grabe. At saka... Kasama sa iniimbestigahan yun eh. Ganun ba? Alam mo naman si Sec Boy, pag sinabing grabe, alam na this. Saka, talaga. pero ano yun? Malapusang... Ang lakad. Malakad. Malapusa yun. Ganun ba? Sabihin, nakabalik yun. Dati nang nandun yun Ano eh. naman ang pusa, walang amoy. Pero pagka nangamoy, malansa. Yun, di ba? Tsaka ang galing magkutkut nun. Magtatago. Kutkut ng kutkut. Kutkut, tas tatago ng tatago. Yun. Yan. Kapag nahuli mo naman yung kinukutkut nun, sobra baho. Yun. Sinabi mo. Abay, pasensya na Malansa. ho. Pasintabi na ho doon sa mga nag-aalmusal ha. Medyo ilipat ho muna niyo yung channel nyo. Ha? Pero, so, ang natitira ngayon doon ay si Depcom Laugan. Isa, hindi ba? Yes. Tapos yung isang yon, yung sinasabi ninyo. Yung si Lakad. Pero meron kaming inaayos pa. Ayun. Pinapa-appoint namin yung isang deputy commissioner. Para matapos. Para maging makumpleto. 3. Para makompleto yung totoong team. Yung board. Yung totoong team ng... Eh, paano yun? Meron ng 2. Kaya under investigation naman yung isa. Yung isa. Mahirap yun. Gano'n. So, nanganganib na din yun. Delikado. Hindi, pero mabuti nandiyan kasi maano tong transition na ito lalo na yung sinabi ni Presidente, end of the year. I-transition. Hindi, majority na pa naman eh. Si Yung Joel dalawa. tsaka si Laugan eh. Majority pa sila. Ano ba dapat doon? 2 out of 3. 2 out of 3. Eh kung... Irrelevant yung isa. Irrelevant. Mahirap yan. Mahirap pagkatiwalaan. Nakumbing. Nako, yan mga binitawan na ganyan. Binitawan Pag mo. ikaw secretary... Kung ako doon kay Lakad po. Mag-resign na, mag-resign na. Pag hindi mo pa naintindihan yung sinasabi mo, magagaya ka doon sa commissioner. Ano yun? Pagdating nun ng BI, hinihingi niya kagad yung back. Bidding and Awards Committee. Yan ang una niya hiningi. Walang pera doon eh. Diyan walang Saka yung pangalawa niya hiningi, admin and finance. Lalong walang gagawin Yung yun. back at saka yung admin and finance. Walang pagkakakitaan. Hindi juicy yan. Hindi juicy. Hindi, wala yun. Wala. Trabaho yun, Sir. Trabaho yun. Hindi juicy yan. Pagod yan, pagod. Hiningi, Sek kasi normally kung pagdating mo Ganon katindi ang ano niya. hihintayin mo kung ano i-assign sa'yo. Hindi. Diba? At kahit yun maganda o hindi maganda, tatanggapin mo. Pero itong si Lakad Pusa, Depcom, nanghingi pagdating agad back chairman Hindi, gusto niya magtrabaho. Ito talaga, sabi niya. admin and finance Gusto ko talaga magtrabaho. Ayusin ko to. Baka naman sobra sipag nito. Ito, super. Super sipag nito. Ang una niyang ginawa, nagpadala ng note sa mga Koreano. Yan. Koreano. Ako ngayon ang amo nyo. Yan. Sa mga Koreano. Hindi nga, nagpadala na note. Please be advised. Please be kung naman lang nino-notify Baka lang daw naman nanonotify niya lang na may bago. na may bago. Oo. Parang bagong mayor yan doon sa mga- Basta yung reaction ko nung dumating siya hanggang ngayon, napapailing pa rin ako. Hindi nagbabago. Hindi babago. Nako. Mabigat. Depcom. Medyo Mag-isip-isip ka na. Mag-isip-isip. Nag-apply pa nga sa mas mababang posisyon yan para lang Makapasok lang, ha? Balik lang ulit. Ayun. Pero mabigat yan. Mabigat yun. Pero nakita ko na yan dati pa Dati pang nandyan yan Pero marami masaya ngayon. Filing. Pero maganda ngayon doon sa Pogo, nagkaroon na ng nagkaroon na ng sistema ngayon. So lahat ngayon ng mga may 9G, lahat ngayon dina-downgrade na ngayon. Dina-downgrade Para na. Automatic by December out na sila lahat. Ayun ang winahin namin kay Horta. Pero may... President Oo nga pala, Ramos Horta. Kumusta pala Kumusta ang bisita mo? East State Timor? visit ba yun? Hindi! Paano state visit? Hindi naman ako Nakalagay kasi visit. doon sa mga announcement Working visit. Working visit. Not even a working visit. It's just a... it's a reunion of sorts. Meron lang kami fulfillment of a commitment to visit. Kasi dumating dito Kasi noong November, magkausap na kami. Dumating dito. Parang... He gave me 2 hours Refresh. of his time nung November. Oo. Kasi nakipag-usap talaga siya sa akin. Nasaan ba ang Timor-Leste? Nasaan? Nasa harap ng Australia. Darwin. Nasa harap ng Darwin, Nasa Australia. Nasa dulo ng Indonesia. So, harap ng Darwin. Layo rin. Ilang oras ang biyahe? Direct flight, siguro. Kung may direct. 6? Hindi, 5 at the most. 5. Oo. Hindi Malayo ganun din. kalayo. Pero saan ka duman, Sek? Singapore? Bali, via Bali. Bali. Oo. Bali muna. Hindi kasi, Pagkalapit yan. nung papunta, medyo hindi pa maganda ang weather.
Davao muna kami. Tapos diretso na kami sa Timor. Ngayon, Tapos from Timor, Bali. we had to fly to Bali para makapahinga yung mga piloto. Tsaka makapahinga din kami. Nakakapagod Siyempre. 3 flight kami nung pa lang eh. So, kamusta naman ang iyong Sa private plane ito. meeting private kay President. President? Hindi, sinama niya yung kanyang Secretary of Minister of Justice. Sinama niya yung Head of Intelligence. Tapos meron pa siyang isang sinama na. Basta mabibigat din yung sinama niya. Pero yung punta mo ba, siyempre marami nagtatanong related ba yan siyempre doon sa kaso ni Congressman? It's something that's the elephant in the room that has to be discussed no matter what. Kailangan mapag-usapan. Wala kang magagawa At nun. napag-usapan nyo naman. Napag-usapan niyo. Kumusta naman ang... Isa rin yun, no? Yung sinasabi nga natin, baka naman masira ang legacy nyo pag pinabayaan nyo tumagal din siya. Di ba? Nag-statement naman sila. yung Timor? Yung Timor. Maganda naman. Masisira ang legacy. Alam mo kasi, ang kasaysayan ng Timor-Leste, nagkaroon ng ng revolution Revolution. Parang parang Philippine Revolution of 1898. Ganon din na nangyari dyan. Portugal. Ito kasi mga Portuguese. Ano ba yan? Spanish-speaking nation? Portuguese. Mga Katoliko. Portuguese ang kanilang official language. Pero anong nagsasalita ng Portuguese, baka 30% lang. Yes. Ano yung 70%? Yun. Timorese. Ang Timor in their language means crocodile. Yes. Nako. Saka ano yan? Crocodile. Marami tayong pwedeng ipadala. Marami dito. Marami pala in French, it means Lacoste. Baka kulang sa naninirahan sa Timor-Leste. Marami tayong pwedeng ipadala. Pwede mag-apply. Tsaka yan ang Timor-Leste, kasama sa Bandian, na almost genetically related sa Papua, tsaka sa Aborigines of Australia. Sila, yung grupo na yan. Yung native Timorese. Pero physically, ano ang itsura ng native na mga Aborigine. Marami ang Pilipino rin, marami. Aborigine. Pero Aborigines. Pero sina Ramos Horta, mga elite to, mga Portuguese. Mga ano na to. Ano yan? Portuguese dating. Portuguese na yan. Mix. 75% Portuguese. Mix. At dito na pag-usapan nyo rin, Sek, yung baka pagpunta ng mga galing dito ng mga pogo. Yun nga. Diba? We have to warn them of the dangers. Bakit meron bang kwentong gano'n na yung mga pogong ilalis dito? Doon ang palipat? Tsaka talaga, palipat sila. Naghahanap talaga sila ng paraan. Kung saan sila pwedeng pumunta ulit Kasi saka Timor so far, Cambodia lang ang tumatanggap. At saka, pero para hindi rin masyado. Yung border area, yung Sihanouk, parang umaalis na rin dun yung mga pogo nila kasi nababahala na yung mga opisyal na sobrang daming crime na dun. Pero lumilipat sila dun sa isa pang maliit na bayan. Area. Pero Cambodia, lumipat na Vietnam. nga yun sa diba? Sa Myanmar yun, sa Shui Koko. Sa kayo lilipat, Pao? Ha? Sa kayo lilipat. Yung kasama mo ron. You must understand Timor-Leste is also looking for possible ways of increasing its own revenue Siyempre, stream. lahat naman. Kasi niyayari rin sila ng Australia. Sa oil. Sa oil and gas. gas. Tinitira sila doon sa pagdating sa sharing. And at the same time, nasa border nila, kaborder nila Indonesia. Dati nilang colonizer. Irian Jaya at saka magkaka-border yan. Meron pang Indonesia sa kabila. Kaya kumusta naman ang sabi ni President Horta? President Horta. Di ba doon sa sadya mo, Sek? Okay naman. Very receptive talaga. Okay. Tsaka alam naman nila that they have a responsibility As a nation. Not to fall into the same trap. Yes. At na-appreciate naman siguro nila na although hinahabol natin si dating Congressman Teves, yung Philippine government, nire-respeto natin yung kanilang mga legal processes. Yes. Di ba? Tsaka yung mga off-meeting conversations namin, syempre, nababanggit yung chismis ng corruption. Prangkahan yan prangkahan yan. Kasi dito, you do not want to offend, but you want to tell them that this is what's reaching us. The reality. Sabi ko talaga. Kasi kaibigan natin yan So nabanggit mo naman na merong ganong alingas-ngas. Huwag kayo magpapadala, in other words. Parang... Pero ngayon magandang relationship natin sa kanila. And the whole ASEAN is very good to the Philippines now. Alam mo ba ang Timor-Leste, one of the biggest contractors there is a Filipino. Ganun ba? Oh yes.
Mamaya, sasabihin ko sa iyo. Ayun. Yun. Yeah. Mamaya habang... Ang Timor-Leste is a US dollar economy. Yes. Hindi sila nagprint sa sariling currency. Dollar sila. Dollar. Ganun ba? So, Ganun ba ang currency nila doon? Dollar? US dollar? Ayos. So, lahat ng binibenta nila ng US dollar din. Ganun. Kumusta naman nag-overnight ka ba? Paano? Overnight lang Hindi, sa Timor? 5 hours lang kami noon. Tapos balik na kaagad sa Indonesia. To the time we left, 5 oras lang. Bilis naman. Hindi, talaga Tsaka, working visit lang talaga. Sabi ko nga sa presidente, nung kwento ko sa kanya kagabi, we went there na hindi kami talaga kumuha ng security. Wala talaga kami preparations na mabibigat. So, it was May embahada ba ron? Meron. Kaso, alam mo naman ang DFA, iba talaga. Ba, syempre. Tsaka very limited ang ano nila ron. No, we had to limit the information we could give. Yes. Totoo. Kasi everybody's on the payroll Talaga marami na nakurap si Teves. In fact, the moment that we left, alam nila. May statement na sila after 45 minutes. Na alam na nila papunta kayo namin, ilang kami, sino kami. Matindi rin intelligence din loko, no? Talaga hindi. Gaibi For sale Information is for sale. In fact, ang ang report, the speaker of parliament is partner. Ganun? Partner saan? Dito? Ni Kung ano sa anumang operasyon. Mabigat yun. Mabigat yun. Kasi napakalat ni Teves ng isabong doon Doon siya not only Timor, but all the way to Cambodia. Nag-base. Pero maraming ayaw talagang kausapin siya. Even in Cambodia. Matinik din, hanggang doon nakarating, Hindi, survivor. Well, anyway, yun po at iba pang mga mahalagang mga balita. Pagkukwentuhan po natin mamaya. Magbe-break lamang po tayo. Oras po natin, 24 na minuto na makalipas ay 9:00 na umaga. Good morning. Balik po tayo sa programang Executive Session. Pero bago ang lahat, magpahanap buhay muna tayo. AOB, ano ba to? Sa PAGCOR. Pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause upang makalikom na mas malaking pondo ang mga grupo at pamahalaang lokal na balak magsawag-gawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprubahan kamakailan ng ahensya ang ilang bagong pakete para sa community program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot ng PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula sa 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at samahan na maglibang ng naayon sa batas habang nag-aambag sa makabuluhang mga gawain. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program, tumawag lamang kay Josie Dona sa 0917-843-0970 o kay Louie Cabanyero sa 0927-320-6211. Good morning, gentlemen. Magandang umaga sa inyo. Good morning. Good morning. Muna, bago yan, babati lang ako sa bagong hirang na number 4 ng PNP, si Major General Edgar Okubo. Siya na ngayon ang in-appoint na TCDS namin doon sa PNP, number 4, directorial staff. So ang magkakaroon ng nag-retire na si si Lieutenant General John Arnaldo last week. So bakante na 'yon, bakante rin yung kay Lieutenant General Peralta. So magkakaroon ng reorg yan. Sino ang DIDM ngayon? Si Gerald Bakay, ang DIDM ngayon, si Matt Bakay. Hanggang kailan ba si General Marbil? February? Ang alam ko, next year pa Hindi ko alam. February. Pero pivotal lang ang DIDM Kasi yun ang operations talaga, di ba? Yes. So, yan ang... Magaling yan si General Bakay. Yan ang... At syempre, babatiin ko din pala. Baka makakalimutan, nakikinig sa atin. Walang iba. Sina? Si NCRPO. Siyempre. Director, siyempre. Si Major General Tating Tatis. Boss. Nako. Good morning, boss. NCRPO. Yan ang nakaabang din na Chief PNP. Nakaabang din yan kasi pagkatapos ni General Marbil. Dahil si General Tatis, the youngest and the last of the PMA. At pinakabata sa klase niya. Yan, magandang... Magaling si General Tating, ha? Marami nagsasabi na yan ang isang nakapalit ni General Marbil pag na-appoint sa
kung kung hindi may extend. Kung hindi may extend, yan ang isa sa mga nakaabang. At syempre, nga pala, babatiin din natin. Congratulations kay General Nick Torre. Siyempre. Si IDG. Napaka simpleng tao din ni General. Pero mahusay. Tsaka simple lang. Ano lang yun, palakad-lakad lang yun sa kampo, mag-isa, magkatrabaho. Kaya yun ang mga yan, ganyan, mga simple lang yung mga yan. Importante yung CIDG kasi na-involve in the past, ang CIDG na-involve sa maraming kalokohan. Yun. Yeah. Kaya nangyari nung Garma, Leonardo, yung grupo na yun. Yung mga hustler, di ba? Batiin na rin natin, happy retirement kay Lieutenant General Charlton Garland, ang ating Deputy Chief of Staff. Philippine Marines yan. Marines naman. Enjoy your retirement, sir. Medyo, madaming yan. Alam mo, after 35 years, hindi ba? Talagang yung mga yan, nagsakripisyo din ng malaki para sa bayan. Malaking sakripisyo. Kaya alam mo, para sa akin, yung retirement ng military o police, tama ba? Kung 56 ba? 56 Alam mo, sayang kasi yung experience, yung wealth of experience, wisdom. and the wisdom. Except in the case of the armed forces, mayroon silang dagdag na 1 year. Kasi pumasa na yun Pumasa yun And then if you are holding certain positions, may dagdag ka na. Yung mga mahabol na rin. Service commanders plus 2. Yung Chief of Staff 3 years. Chief of Staff 3 years. Sana mahabol din yung PNP kasi nabito kasi yung veto sa PNP reorganization. Sana 57. Hopefully maiayos para ma-extend din sa yung mga PNP natin. Sen, mukhang siyempre ang talk of the town yung mga filing. Siyempre yung filing, di ba? Masaya na naman Oo nga. At Sen, tama-tama na pag-uusapan yung tungkol dyan sa mga ganyan at itong tungkol sa crime, etc. and everything. Kahapon nakausap ko si Gilbert, General Cruz. Si Paok. Paok. Ano pala? Wala na pala sa kanya, hindi na pala nabuo yung task force niya kasi dati nung PAOK kay Senator Ping, PAOK may task force. May task force, may task force sa bagat. May talagang tao. May operations. May operations siya. Ito, project by project, kailangan manghingi ka pa ng pondo na tao. Baka kailangan tignan ninyo yun. Siguro, mas magiging effective pag mayroon task force. Pag may task force. Tsaka kailangan nun, mabilis Tsaka mabilis. Yung team, kailangan dedicated. No? Kasi sabi niya sa akin, alam mo, Chief, 40 lang kami. Yun. Ano mangyayari sa buhay nila? Tama. Yung task force. Yung PAO. Manghihingi lang sila muna. Maggagawa ng project plan, manghihingi ng pera. Merong Wala. Yung hinuli ng PAOK ng isang gabi? Yes. Sa tabi ng Senado? Lapit, nasa Pasay. Pogo. Pang-apat nahuli sa Pasay. Hindi. Ano naman dito? It's the city of love. Yes. Yun. Bigat. Pero, ano yan, boss? Marami pa yan. Marami pa pero dito sa Pasay, mukhang love talaga sila. Wala yatang lalaban Meron nagbabalak na tinitignan kung sinong babanatan nila sa magkapatid. Si Mayor Amy at saka si Manong Tony. Tinitignan nila sinong titirahin nila. Pero magaling teamwork nila. Wala pang lumalabas. Pero hindi pa naman, kailan ba last day ng filing? Sa Tuesday. 8. So wala pa, no? Hindi pa lumalabas lang yung iba. Yung iba, no? Hindi pa. Ang malalaman natin talaga salansanan dyan sa Tuesday, October 8. May kanya-kanya kasing swerting dates yan. Araw. Yung iba, ano mga interest? Kaya marami mga file today. Oh, yes. Palagi ko marami magpa-file din yan, yung October 8. Yes. Diba? Yes, last day. Tanong ko lang sa inyo, meron bang mag-file ngayon na medyo nagugulat kayo? O medyo, yung na-predict natin, nangyari na? Diba, dati marami tayong prediction dito, di ba? Yung Batangas ang medyo, Yun, medyo mabigat yun. Mabigat na lahat. Sa Vilma Santos Dynasty. Oo, yes. Kasi ang nawala ng malaki doon si Vice Gov Mark Mark. Nawala siya completely. Hindi. Ba't mas gusto mo si Vice Gov Mark? Hindi. Kasi ko sinasabing mas gusto ko si Chris. Chris Aquino. Pero ang balita nakauwi na si Chris, di ba? Ata. Si Vice Gov kasi. Nakauwi na ba, Sen? Nakauwi na. Yung dati yan. Our authority on Chris Aquino. Okay. Hindi, nakauwi na yata. Sana gumaling din. Hirap yung kanyang karamdaman. Nabisita mo na ba? Autoimmune. Kasi parang nabisita mo na, boss? Hindi pa. Parang nag-giveaway si Vice Gov Mark kay Luis Manzano. Tapos by running for congressman doon sa 3rd District.
running for governor siya dapat. O running for governor. Ano ba si Mark na yan? Anong final niya? Vice Gov. Pero yung... Ano final niya? Ngayon, Congressman, ang pero yung kalaban niya doon, mabigat din. Magko-congressman, kalaban si Colliantes. Mahirap yun. Ang problema, hindi siya tiga doon. Nag-give way siya doon sa taas. Para kay Luis, para mag-vice Gov. Una muna kay Gov V dahil tatakbong governor. So sige, re-election na lang ako ng Vice Gov. Wala din. Pumunta ng 3rd District para tumakbo ng congressman. Medyo mabigat. Pero ang dala nung nila Vilma, iba. Si Colliantes. Siyempre. Sino natakbo? Si Sunny o yung wife? Yung wife. Yung wife. Tanawan mayor pa rin si Sunny. So yun ang medyo... Pero ang ano doon, ang twist doon, si Gov, Dodo, magbabice Gov kay Mike. Gano'n ba? Mike Rivera. Kay Mike Rivera. Tuloy pa rin. Tuloy. Medyo mabigat yan. Magsisenador sana si di ba? Si Dodo? Hindi na. Hindi na. Nakakuha siya ng 1.2% Ayun. Sa survey. Ganon? Pero tatakbo medyo na lang malaki-laki yun. Vice Gov. Malaki-laki yun. Lamang hindi, pero lamang pa rin si Harry Roque. 1.3. So, yun ang workout. 1.3. Yun ang, medyo mabigat ngayon yung Batangas na yan. Si Ronald Llamas, 0.1 hindi 1 point. 0.1. Ngayon, yan ang isang dyan, twist sa Batangas. Sa Batangas, mukhang mabigat ang laban doon sa Bise. Mabigat. Baka doon sa taas, medyo si Gobby. Medyo although formidable si Mike. Hindi mo pwedeng pag-anuan yun. Kasi nga, nakadala doon sa ticket kasi ni Mandanas. Pero si Dodo, mahirap kalaban. Iba yan. Ibang style yan. Ibang dating yan. Dodo is for Dodo. Buti hindi pinilit yung misis niya. Hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede yun. Hilaw pa. Tsaka kulang pa yung mga video nila na Torid. magkasama. Torid. Yung mukbang? Kulang pa yung mukbang? Kulang pa yung mukbang. Bigat din pala nitong si Dodo. Si Dodo. May bago na siya nickname. Dodo with tongue Mandanas. Talagang... Pero, uso naman ang Samji ngayon eh. Uso naman ang Samsung ngayon. Ang isa pang siyempre, titignan na mabuti dyan yung tungkol sa Laguna. Yan. Naku, Laguna, bigat din yan. Bakit nagpile na ba? Wala pa naman file. Parang wala pa naman. Yung apat ng sigurado doon. Si Ruth Hernandez. Si Karen Agapay. Tapos si Sol Aragones. Dan Fernandez. Dan. Ano to? Gob lahat. Pero Free for all talaga. makikita natin official anytime na. Pagpasok nila. Hanggang 9 naman eh. Four-way fight. Kung sa organisasyon, siyempre yung asawa ni Governor. Kung sa organisasyon. Di ba kung appeal sa tao, yung agapay, hindi nila pwedeng biruin yun. Hindi, pwede. Pero baka yung resources, medyo mahirapan. Ang pinaka-kwan dyan, si... Popular, si Dan. Pero isang distrito lang hawak nun eh. Baka mga mote yun doon sa ibang distrito. Naging vice governor na yan. Nag-vice governor. Pero matagal ng panahon yun. Pero nakaikot na yan. Ang problema ni Ruth, ni Hernandez, tatakbo rin si Gobe for congressman. Matindi rin yung kalaban niya. Sa district? Hain. Sa district? Hain ang kalaban niya. Yung mayor ng Kabuyaw. Mabigat din yun. Mabigat yun. Babad sa tao yun eh. Babad sa tao. Tatakbo na kagad yung mayor. Yung mayor. At saka yun ng 2/3 of the district is Kabuyaw. Hindi siya tiga doon. Tiga Kalamba siya eh. Yung Kalamba, mabigat din yun. Sa Laguna. Prinsipyo. Ikaw naman, boss. Prinsipyo. Gusto nila magsilbi. Ang pinag-aawayan? Ipagpatuloy ang serbisyo sa bayan. Nakita mo na ba si Congressman Dan? Mas ba STL doon? Hindi. Ano to? Pag si Dan, kamusta ang sugalan? pag si Congressman, Wala sugal doon. Wala sugal doon. Huwag mo sasabihin yan, iyas ka, ha? Dapat yan. Hindi ka nagsasalita tungkol dyan. Baka nasa payroll ka na, ha? alisin mo na yung baka.
Umikot na ba? Umikot na. Umikot na. Nakita mo na nga nag-iikot na eh. Alam mo naman pag nag-iikot na. Oh. Ano ibig sabihin? Yung dating iyas, wala na. Ito na. Nakita ko ngayon ko lang nakita may pasa yung likod ng kamay. Nahirapan. Hindi, kasi pag sampal niya gano'n, may pabalik eh. Tsaka ngayon lang ako nakakita. May kalyo sa 3 daliri. Yun. Sa kabilang. Parang text, ha? So, diba? Pero mabigat doon. Mabigat. Pero ano ba pinaglalabanan sa Regulo? Prinsipyo nga. Prinsipyo. At saka hindi Yung kung sino may karapatang maglingkod sa tao. Yes. Yung pagmamahal sa tao. Serbisyo at prinsipyo. hindi daw. Nakita mo naman na itsura ni Congressman Dan Fernandez. Saka yung matining ang pagtingin sa kinabukasan Yes. ng lalawigan. At saka hindi daw nahaharness ng mabuti resources ng Laguna. Ng probinsya. Oo. Sayang. Gusto niyang ikalat at i-distribute sa lahat ng mga mamamayan. Yung magandang serbisyo. Sino ba, may nangangako ba dyan? Pasesemento niya yung Laguna de Bay? Wala pa. Wala pa. Hindi. Bago yung semento. Para hindi na magbaha. Bago yung semento, i-dredge muna. Importante yung dredging muna. Dredging. Bago semento. Basta umaandar yung dredger. Yan. Hindi, pero sa Imus River, Ilan taon na? 11 taon na yata nakatambay yung dredger. Hanggang ngayon, binabayaran pa rin. Hindi umaandar eh. Nakikita mo. Boss, hindi nyo lang nakikita. Nagde-dredge yun. Kaya lang umulan eh. Bumalik. Gano'ng katagal yun? Di ba? Alam mo dyan sa dredging, walang kita dyan. Wala. Ay. Manipis na manipis. Ayaw ng mga congressman ng Pampanga yan. Ayaw nila. Manipis na manipis ang kita dyan. Di ba? Yan. Mahihirapan lang yung makina mo dyan. Mahihirapan. Pero maraming masayang laban dito na nakagulat din sa Metro Manila. Metro Manila. Metro Yung bata Manila. mo? No, siyan. Si Ricky. Nag-file na. Ricky Sandoval. Congressman. Sino kalaban? Si Ben? Hindi. Si Bem yata. Yung asawa. Yung asawa. Si Bem nga. Si Bem nga. Bem Noel. Nasawa ni Bem. Hindi ba? Sino? Hindi si Bem. Sino? Hindi, mayor pa rin yun si Jeannie eh. Si Si Lenoreta. Hindi. Mayor yun. Mayor si Len tatakbo. Lalaban. Si Len, Congressman. Balik si Len. Si Len mayor. Mayor. Si Len, nag-congressman. Nag-file ng Congress. Yan ang kalaban ni Ricky. Ganun ba? Si Len. Mayor si Len, di ba? Hindi, congressman. Nag-file ng congressman. Tapos si dalawang babae. Alam mo, dalawang babae Si Jeannie. napakahirap mag-expire nang wala kang Kapalit. Wala kang Tama yun. Tama. Si Jay versus Jeannie. Sandoval. Si Jay. Si Jay tatakbo. Kung si Jay lalaban ng mayor, yung asawa mo, medyo tabi-tabi mo konti. Wag na muna. Huwag ka munang popronta. taas ang rating nun. Ha? Para ikaw naman. yun, Huwag ha? mong gaganunin yun. May 1% yun. Ha? Mataas. 1%. Sobrang taas nun. Sa Tacloban. Malang boto. Oo. Kaya lumipat dito sa Malabon. Malabon eh. Wala nang paglagyan sa Tacloban. Wala na. Kaya Lumipat. Caloocan. Yan. Natindi yan. Caloocan? Along. Hindi. Nakikita mo kaagad kasi kung sino ang finilde. Kasi makikita mo yung sense nung mga malapitan. Kung mabigat ang laban ni Trillanes, lalaban sa akin, natingin ko lang. Si Oka. Pinalaban lang yung bata eh. Si Along. So, ibig sabihin, yakang-yaka to. Hindi, sinabi nga, kinantsawa nga, nag-usap Kaya ka. survey niya mga 15. Nakausap ko yung mga konsyal. Oh. Ni 12 years nga ako naging senador, hindi na nakita dito yan. Tama. Naku, Tama naman. ganun ba? Sabi, mahirap yung lokal. Mahirap biruin. At saka hawak nila Along yung Mayor Along yung yung distrito nandito sa yung malaki. kabila. Yung malaki. Yun yung hitik eh. Yun yung malaki. Pag nakuha mo yun, kuha mo na yun. Yun na yun. Pero ano pinaglalabanan dyan sa Caloocan? Ha? Ano pinaglalabanan? Prinsipyo. Pagmamahal sa taong bayan. Prinsipyo. Pagmamahal. Yung prinsipyo, secondary. Secondary. Pero yung pagmamahal, yung gustong pagbibigay ng serbisyo. yan. Doon sa mga bagong baryo. Piso sa envelope. Yun. May ganon? Ang problema ngayon yung bata mo. No, sino yan? Sila. Egay. Erase. Egay. Si Pao, may alam dyan. Si Egay ba tatakbo? Ito pa. Kwento mo yung kay Egay. Egay Erice. Alin? Yung andito siya, tapos biglang andito siya, tapos nandun na naman? Yan. Ayun, masaya yun. Yung kalaban niya, si Mitch. Kahayon. Mitch. Yung bigat yun. Bigat din. Mabigat yun. Miss Kayo. Paganda kasi... Pero lamang si Mitch dyan. Lamang talaga. Pag yung payout nun eh.
Hindi, pero wag na tayo lumayo sa bayan natin, parang Ed. Yung sa 2nd District na congressman. Si Brian Yamsuan versus Gaston. Tatanungin ko yun, ha? Pao, anong pinaglalabanan sa Parañaque? Anong pinaglalabanan? Lupain. Hindi, maayos na pagpapatag ng mga kalsada, maayos na pagkolekta ng basura. Ikaw pa, maayos ka. Yung mga pinaglalabanan dyan. Maayos na serbisyo sa seguridad. Ganon. Sinungaling. Yan ang mga pinaglalabanan sa 2nd District. Traffic! Diyos ko. Hindi, mukhang Pabahay. Hindi yun, wala naman Sino ba sana sa Parañaque? Nagpalit na yung magkapatid, siyempre. Expected naman yun. Mapalit na ba? Nagpalit na. Yung City at 1st District, wala naman laban dun eh. 2nd District talaga ang laban na yun. So Tambunting versus Yamsuan. Yun ang laban doon. versus Yamsuan. Tsaka yung Bise. Si Brian. Yung Bise. Vice pala mabigat. Rico Goles. Villaverde versus yung si anak ni dating Mayor, June Bernabe. Benjo. Pero may hirapan umabot. Hindi, marami na pondo yung Villaverde. Oo. Tsaka hindi nawala eh. Ba't kaya? Sina Manong June kasi ay nasikaso. DILG. Nandun si Manong June sa DILG. Nare-direct ni Manong June yung energies niya eh. Pero bumababa si Benjo ngayon. Medyo nakikita ko yung... Yan ang tanong. Manong June, kung nakikinig ka, naalala mo ba yung sinabi namin ni Kong Jonat sa'yo? Matagal na. Many years ago. Ito na, nangyari na lahat. Nangyari na. Diba? At saka, tignan mo kung nandiyan pa si Doc. Nandun pa. Sa San Juan, meron malabanan? Doc. Nako, nakita mo naman yung statement ni Mayor Francis Zamora. Ano sabi? Handa sila. Ako, ayoko na magsalita. Si Sen JB na lang. Hindi naman. Very humble, no? Yan. Ano raw, he raised the bar so high. Yes. At wala lumaban ang ehersito sa kanya. At estrada sa kanya. Yan. At wala, kahit daw may lumaban pa, wala daw mananalo sa kanya. Yan. Yun ang Yung 5 years daw niya, nalagpasan yung 50 years. Yan. Gusto ko lang liwanagin, siguro, sinuwerte rin siya na wala kang naitapat dahil ako po nasa Senado na. No? Senator Jingo nasa Senado. Ang aking nanay, 82 years old na. Kumbaga, sinuwerte siya. Tsaka nag-usap kami ng mother ko bago nung last term niya na siguro pagka 50 years, maganda naman na yung napakita natin. Time to move on. Bitaw na. Tama naman. Tapos kinalaban pa. Doon gumulang, kaya hindi ko maintindihan kay Mayor Francis na ilang beses ko na sinabi na hindi na kami lalaban. Kami on our end, ng nanay ko, retired na siya. Ako nasa Senado na. I have a mandate. Patuloy pa rin pangbibayinggan niya. No? Nagpa-interview na naman. Hindi ko maintindihan yung parang galit na galit sa inyo eh. Actually, sobra Ito may solusyon ako dyan eh. Actually, nangyari sa San Juan, ipinamana nga nyo sa kanya eh. Kaya nga. Hindi, alam mo, may kasalanan naman dyan, ikaw eh. Tsaka yung mo yan? Tsaka yung pinagmamayabang niya. Nag-social mo yan eh. Vice Mayor pa na nanay ko. Nakita mo na? Ikaw talaga may kasalanan. Actually, pagkakamali natin. Tatanong ko lang yung pagbabago. Mas gwapo ba ngayon yung mga player sa paligid niya? Ayun. Yan. Tsaka sa Marito Sec, yung mga retired basketball players, ginawa ng retirement home ang San Juan Council. Ayun. Hindi mga taga San Juan. James Yap. Ilang artista, isang artista at ilang player. At may papasok mga former players na hindi mataga San Juan, ginagawa ng konsyal sa San Juan ngayon. Nakakaawa kasi wala namang malasakit. Bakit naman? Binibigyan lang daw niya. Binaliwala niya na yung mga old residents. Kawawa yung residente talaga. At saka sa akin, gusto ko liwanagin. Kaya kaswerte, dahil yung ilang taon na ating pinaghirapan, alam nyo, nung nagsimula ako dyan, 300 million lang ang income namin eh. Natapos ng almost 1 billion. Nung nanay ko natapos, umabot ng 2.4 billion. Kahit sino ang umupo dyan, napakaswerte. For a small city with 2 billion, lahat pwede mong gawin. Kaya wag mong babaliwalain yung 50 years o yung ilang taon na pinaghirapan natin. Alam mo, nung narinig ko yung statement ni Mayor Francis, medyo nalungkot ako. Pero sabi ko, iba to. Ibang klaseng tao ito. Ibang klaseng para magkasubukan na, meron akong solusyon. Mag-file kaya ako. Yan. Para magkasolusyon yan. Ha? Si Kuya, palabaning mayor. Yeah. Para talagang klaro, sino ba talaga gusto nyo taga San Juan? Si Mayor Francis o si Kuya? Tama. Yan na lang, magkakakuha na kayo. Kasi ibang ugali. Kawawa kasi reign of fear ngayon doon. Pati nalulungkot ako bilang opisyal
20 years ako riyan, syempre gusto ko rin makasama yung mga dating kagawad, kapitan. Ngayon, takot lahat tumarap sa amin, tinatakot niya. Ako naman, syempre, pakikisama lang sa dati na. Ako naman, para lang wag din silang maipit, iniiwasan na lang namin silang puntahan o kaya samahan, no? Pero alam mo may lalabas din ang lahat ng katotohanan na paalala ko lang sa kanya ang paglilingkod sa sa bayan, lalo na San Juan, hindi namin ginawang negosyo, serbisyo dapat. Ginagawang negosyo. Tsaka alam mo nyo yung politika, may sawa yan, ha? Alam mo, sabi ko nga, yung mga nakikita natin kung mga 90s, yung mga unopposed, na hindi mo akalain, kung lamangan ng kalaban, 400,000, 300,000. May katapusan din. May problema. May sawa eh. May katapusan din. May sawa. May katapusan din. Kaya huwag ka masyadong kakasiguro. Post ka kasi, mawawalan ka ng contact sa tao pagka hindi ka nangampanya. You may take people for granted. Relax ka Lalo na pag ka, ang iyong crowd puro nakapaligid na siya. Ibang klase. Nakita mo naman yung makakasama, no? Kita mo naman ang datingan ni Mayor Francis Convoy. May HPG at lahat. Oo, bigat Hanggang ngayon? Oo, meron pa rin. Wang-wang pa rin siya? Meron. Bawal yun. Ang lapit-lapit ng Green Hills sa City. Bawal yun. Mag-gym daw siya. Kanya-kanyang trip. Mag-gym. May wang. Pero ang sa akin lang mag-gym kasama ng mga pogi. Kasama yung mga pogi. Minsan. Tsaka may convoy pa hanggang gym. Ilan ba basketball player doon? James Sharp, isa. Artadi, 2. Aliado, 3. Pasok para yung ritualo ngayon sa susunod. Ren. Si Ren. Hindi taga San Juan yan. Ang bigat. Tsaka ang tama ka Ed Alam mo, nakakalukot. Alam ni Secretary ni Boying yan. Si Ronnie Zamora, walang karisma yan. Kaya lang nananalo yan. Dahil ang nagpapanal dyan, kung hindi si Mayor Erap noon, yung nanay ko talaga ang leader sa San Juan. Yun nga nakalimutan nila yon. Ngayon sa Taguig, nang nagpanalo sa anak nila, si kay Pami Zamora doon, mga Cayetano. Pero ngayon, magkalaban paano ba yung Cayetano? Magkalaban na sila. Paano So, si Mayor Lino nag-file na sa Congressman. 1st District. Ito yung may kasamang Pateros. At saka yung portion, may certain percentage portion ng Embo. Bakit ang Embo ba nahati ba sa 2 district? Alam ko may ibang area na napunta sa second. Pero definitely yung Pateros kasama dun sa 1st District. Ang tanong ko, ang kalaban niya si Congressman Ading Cruz. Kasi yun ang puzzle sa akin. Dati niyang vice mayor. Ganun? Sino magkalaban? Si Direk Lino versus Congressman Ading. Ito yung natira sa Hindi. Kasi ang nangyari sa Embo, nahati sa 1st District, may ibang portion na punta sa second. So, si Kong Lino, si Direk Lino, nag-file sa 1st District. Ang kakalabanan, yung dati niyang vice mayor. Kasi nakasama ni na Alan. Nakasama nila mayoral. Kasi ngayon. So, magkalaban sila sa pamilya ngayon? Magkalaban. May laban. Hindi lang Hindi lang direct. Hindi sila dinirekta. Kasi ang inuudyok dati dapat mayor. Nag-announce nung Sunday na hindi siya magme-mayor, pero nag-file siya ng first district versus nag-file siya as NPC. Sina Senador Alan, nationalista. So in other words, si incumbent Congressman Ading Cruz nandun kayo na APC. Yes. At saka equitative the incumbent yan. So what happens in Taguig also happens in Makati? Oo. Masasaya. Yung Makati, interesting. Makati, di ba? Magkalaban si Luis Campos. Luis Campos Binay. Tsaka si Nancy Binay. Pero ang tunay na Binay si Nancy. Anak talaga yun. Anak talaga. Nag-file si Nancy. Ito si Luis. Asawa. Ang naman tawag namin dyan sa Cavite. Basta hindi pamilya talaga. Paru-paro. Dapo. Pero si Kid Bill niya ba nag-file? Yan ang binabantayan ngayon. 24 hours naka-surveillance. Kid Peña. Baka biglang pumunta sa Comelec mag-isa Naglalakad nga ako dun sa papuntang nilagyan daw ng AirTag, nakabaon daw sa balat yun pwede. Nilagyan daw ng RFID. Pero wala pa. Wala. Kasi ang balita ko, hindi raw makalabas si Campos nang wala si Vice Mayor Kid, si Congressman Kid At saka pero marano, isang basong AirTag daw pinainom
Yun. Para nasa loob na Ang pinag-uusapan ngayon kasi, magsasama rin daw. Saka pinapost yan daw ng pulis sa labas ng bahay. Magsasama rin daw. Ang pinag-uusapan lang, sinong papalit sa kanya sa Congress? Hindi, si Vice nandun na Si Monique Kaya nga, tutuloy ba si Monique? Yun ang, hindi pa rin nagpa-file si Monique, ha? Nag-file yata kahapon. Kasama Congress. Ang Congress. Sinong vice mayor ni Luis? Si Kid Kid nga, kung sasama sa kanya. Kung. Distrito niya kasi naiwan. Basta ako masasabi ko lang, si Kid Peña, congressman. Congressman Peña. Pag ikaw naging vice mayor ka, takatapusan mo na yan. Kasi wala namang kasi kung ako naman, kung vice mayor lang, magko-congressman na lang ako. May sarili akong... Pero meron, di ba, yung vice mayor's league. Meron. Isa sa pinaka-interesting na samahan niya rin. Yes. Ganun ba? Ganun din yung mga vice president, di ba? Yung mga vice president ng bawat bansa, may samahan din yan. Yes. Oo. Ano yan para sa Kaya nga naging magkaibigan yata si President Erap tsaka si Anwar. Di ba? Doon sila naging magkaibigan. Deputy Premier. Hindi, kaya nga. Ito, Pero Sariwa. ayos na yun. Sariwa. Sa 3rd district ng Pampanga, nag-file na yung anak ni dismissed Mayor Teddy Tumang ng Mexico. Ang kakalabanin naman, yung anak ni Kong Dong Gonzales. Medyo mainit-init. For the district? Wala pang, hindi pa siya nayata. Ano yan? For the district? District Congress. Ba't ano na ba? Third term na ba si Dong? Graduate na? Pero ang mabigat dyan, ang aabangan nila ngayon hanggang sa 8. Yes. Di ba yung pamilya ni BP? Lenny? Hindi. Sarah. Ikaw naman, VP Lenny. Hindi, ngayon si VP Lenny kasi, so yun yung nasa mind ko. Yun yung Basta Pampanga, sinabi mo yung BP. Alam na yun. Sorry. VP. Yun ang sinaportahan mo ng presidente. Hindi Hindi Alam si kliyente nito Hindi, pero yun nga, yung tagi. Doon ka ba in-assign? Saan? Kay VP Lenny? Hindi. Secret agent lang naman siya ron. Secret agent. Dabing mga interesting din. Pero kita na may tampuhan yung... Hindi, yung San Fernando ang pinakainaabangan ko. Ayan, Yan ang San Fernando kasi nasa 3rd district. Ano nangyayari sa Baguio? Jonathan. Si Mark. Mark Go. Nag-iisip. Sino kalaban ni Mark? Benji. Magme-mayor. Ano tapos si Benji? Hindi, may isa pa. May isa pa. Magkalaban na sila. Si Mark, hindi pa tapos. Kapag Hindi pa pinag-iisipan. pagka sumubok. Pag hindi pa naayos. Sana nagpatakbo siya ng survey para alam niya kung nasa siya nakatayo. Oo, ganun naman dapat. Pero yun nga, yung at least yung tagi, kita mo may tampuhan. Oo. Or, sabi ko kay Alan Cayetano, sabi ko sa inyo may history na yung mga Zamora ginawa sa amin, ginawa rin sa kanila sa Taguig. May hirapan sa Taguig yun. Yung pakong yun ang lalaban, si Congresswoman Pami. May hirapan. Problema lang, pinag-away sila magkakamag-anak. Oo, yun ang mabigat. Pero, ako tingin ko palagi, blood is thicker than water. Baka nahihiya lang... Not necessarily. Not necessarily. Hindi, sometimes oil. Para may hugot. Not necessity. Hindi, let me qualify. Let me qualify my statement. Yung 100% blood relative. Ang mabigat dyan. Kasi baka lang ayaw lang nila masaktan si Kong Ading Diba? Para hindi, pero di ba kung saan DDN, diyan mo makikita. Sigurado na 'yon. Ang ano ngayon doon sa Quezon City yung mga districts. Yung laban. Yung District 1, yung kay Arjo. Wala. Yeah. Babalik yata si Congressman Bingbong. Siya mismo. Si Roslyn tatakbo ulit? Tatakbo ulit. Kalaban si Si Tabs. Si Tabs. 5th District. Tabs Vargas. Yung PM. Saan ba nag-file yung artista? Parang nag-file yung si Roslyn, Alfred? yun yung asawa nung Alan Lim Yes. na kasama sa mga grupo Pogo. ng Pogo. Tsaka Parmali. Parmali. Yes. Isang kwan yun, isang grupo. Kasi yung Alan Lim, na-trace yun Kabila si Michael Yang. Kabila si Alan Lim. Kaya alam nyo, yung mga sumusubok na marami lang dalang pera, diba, hindi ho yan ang ultimate solution para manalo. Kasi kung kayo lang dala lang nyo sa distrito, sa isang bayan, puro pera, diba, at wala kayong tao, yung pera nyo kukunin lang. Hindi ba sa tao? Magkalaban ba si Joy Belmonte? Wala na siguro. Walang susubok. Wala. Kasi si Sec Mike,
maging Relax muna. campaign manager ni Senator Gringo. Oo. Ganoon. Independent. Brad. Sa Manila. Itong interesting. Si Dick Gordon daw gusto tumakbo eh. Yes, baka. Senador? Oo. Senador. Alam mo, magaling naman yun eh. Magaling talaga siya. Magaling yun. Kaya problema kung nakalinya siya. Hindi eh. Tsaka kung hindi nagpreparasyon. Diba? Mabigat, senador. Mahirap eh. Mahirap kalaban ng mga, actually, sa totoo lang, di ba? Mahirap kalaban ng incumbent senators. Kasi araw-araw nasa spotlight yun. Kung masipag lang talaga yan. Hindi, tsaka lahat may access. May access doon sa tupad. May access doon sa... Kompleto sila. Medical assistance. May AIX, di ba? Merong et cetera. Kompleto eh. Meron pang aid doon sa bawat munisipyo, bawat probinsya. Sa Manila, government support. Maraming mga humabol na kandidato sila doon, si Dr. Willie Ong humabol. Tumakbo. Yan ang tingin ko. Busita. Si Busita. Marami may tulog dyan. Si Busita tumakbo. Ako tingin ko fearless forecast ko. Mananalo yung Willie Ong. At kung naman, karapat dapat, mahusay, magaling. Ang problema ni Willie, may yun lang. Sana gumaling siya. Sana gumaling. Pero kung yung qualifications at galing lang din, mas marami kaysa dun sa ibang senador na gusto pang manungkulan. Siberian din yan, kaya maayos. May sakit lang, may sakit. May gagawin pa ako sa inyo. Isa. Mamaya na. Pagbalik. Bago tayo mag-break. Pag-break, pagkatapos na. Hindi kasi kahapon bumisita sa akin yung magulang ni Acho Castillo. Acho Castillo. Importante yan. Mag-break muna tayo ha. Importante ito. Bago lang tayo mag-break, i-announce ko lang, dyan sa Maynila, dikit na dikit daw ang laban. Palagay ko. 86 si Isko, 8 si Mayora. May-break lamang po tayo. Oras po natin. 8 yun eh. 86 si Isko, 88 si Mayora. Hindi 8 Hindi. Ang lamang ni Isko, 78. Kaya nga pwede kang bumusta ng dublete. Di ba? Ngayon lang yun. Nag-umpisa pa lang. Oras po natin! 5 minuto na makalipas ay 10 na umaga. Good morning. Last segment na po tayo. Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Senator J.V. Ejercito, Justice Secretary Boying Remulla, Congressman Jonathan De La Cruz, si General Dodi Dulay at si Pao Copino. Good morning sa inyo. Good morning. Basa lang ng text muna. Good morning. Mga idol namin sa Executive Session. Sabi ni Boss Halyurina, kagawad ng Santa Lucia, Ilocos Sur, hindi na daw siya ng filing niya, magkakagawad na lang daw muna siya, hindi na siya magpapile. Lalaban niya sana dito si Boss. Buti na lang, Boss, hindi ka na muna lumaban. Mahirap na. Ito naman, galing kay Dante Bartolome Gamyaw o Bahada, DC. Ano may Bahada, DC, Kong Jonat? Na ibang bigat. O aming dita. Davao City. Davao City. Another yan. Matindi rin sa Davao. Ganun ba? Yes. Ayaw nga. Kasi inaabangan din dyan kung yung magpa-file doon sa grupo ni President Pero Duterte. antay muna natin yung chismis ni Sec Boying. Kasi may sasabihin si Boying, di ba? Sec, ano yun? Good morning. Important yung kwento nyo. Kasi nagulat ako. Bigla na lang sabi sa akin ng isang asset ko. Na may mga bisita ako sa opisina. Yun nga, andun yung father tsaka mother ni Acho Castillo. Ito po mga kababayan, yung pong estudyante sa UST na nabiktima nung hazing. At yun nga, nadisgrasya yung bata. At lately, nung isang araw yata, nilabas yung desisyon na guilty. Yung mga... Ano ba ang desisyon? 10 yung life imprisonment. Reclusion perpetua, no? So yun yung mga pumalo, diba, o nagkaroon ng kinalaman doon sa pagkawala ng bata. So ano nangyari? Doon sa unang-una na-discover ko, kamag-anak ko pala yung nanay. Sa father side. Sa Remulla. Sa Remulla side. So ano ang tono naman ng kanilang pagpunta? Papasalamat sila kasi iba talaga yung prosecutors ng DOJ. Magagaling talaga. Siyempre, sanay yun. Sila Wendell yun. Galing. Gagaling talaga. So, yung team namin talagang hindi binitawan. Kasi binitiwan. Kasi ang kalaban nun, si Nilo Divina Kasi siya tumatalo. Hindi, tsaka hindi. May kinuha pa si Nilo. Di ba siya din ng US Street? Tapos kumuha pa siya ng iba pang mga law office para tulungan. Hindi, tsaka mga brad niya. Siya yung parang kingpin doon sa UST. Sa UST to, no? UST student to. Sa law school. Si Dean Nilo Divina. Pero
tumatay yung parang godfather nung fraternity yata. Parang ganon. Pero ano yung 7 taon yan bago natapos. Tagal din, ano? 7 taon yan. Ganun. Ano nga kaya nga yung reforms na ginagawa namin sa judiciary, saka prosecution, napakahalaga. Kailangan talaga matapos kagad ang kaso. And the only way to do it is to, you have stricter rules on the filing of cases. Dapat ready kagad ang prosecution, i-present lahat ng evidence hindi nila. Yung para matapos. Hindi yung dalawa yan Dapat yan, ready to try ka lagi. At pangalawa, yung defense counsel, dapat i-limit ang postponement. I-limit na ng court. Alam mo. And the Supreme Court will come up with rules regarding defense counsels, continuous trials, and trials in general sa prosecution ng mga tao involved in crimes. Maganda yun, Seka, kasi palaging dito sa atin, maraming nagre-reklamo. Justice delayed. Diba, bakit daw, pag tinanong kung kailan i-reset, meron akong meeting ganun, yung PAW may seminar, yung prosecution may seminar, yung judge merong etc. So, pa-delay daw ng pa-delay, patagal. It will also rely on the demeanor of judges. Yung judges dapat nag-aaral talaga. Mahigpit. Dapat mahigpit. Yun. So dapat din siguro tingnan din natin. It's a complete reflection of the justice system. Dapat umaandar ang sistema para yung mga talagang naape ay makakuha ng hustisya. Pero in fairness naman sa judiciary, kasi nagpa-practice naman tayo dyan, no? Talagang kailangan talaga gawan ng paraan yung masyadong congested yung dockets natin. One way to do it kasi, dami. yung probable cause, alisin mo na yun as an option for oppression of people. Kasi yung sinasabi nga dati, nung araw ang mga law enforcers, pagka may nakaalitan, ang probable cause ka lang sa akin, kulong ka. Ganon. Tapos, pag pinilantahan ng ebidensya, tapos ka. Kaya ang prosecutors are being told to act on best behavior. Kinakailangan yung prosecutors talagang they should be the leaders of society. Dapat yung mga communities should look up to the prosecutors as those who carry moral ascendancy. Ganun talaga dapat ang ating lipunan Para mas maging tayo. So we can be a better country. Mas matibay yung justice system. Pero kay ibang leaders na tinitingala ng lipunan, mga leader na lipunan, yun talaga yung mahalaga. Prosecutors should be looked up. Na-politicize kasi. Na-politicize people should look up to prosecutors as those who carry moral ascendancy Tama in yun. society. At in fairness to them, alam mo, overworked yung mga prosecutors mo dyan sa Department of Justice. Di ba? Sino ba, Becca? Nawalan ka ba na isang USEC? Si Jesse Andres is now ERC. Full-time job yun. Pero OIC lang. Once a week lang talaga ang dating schedule niya. Okay. Ano ba yung Pero chairman now lang? he's putting more than 2 days into it. Kasi Tsaka meron siyang specific assignment sa DOJ na kaya niya pa namang gampanan. So concurrent. Hindi ka nawalan. Concurrent lang. Acting lang siya. Okay. OIC siya. Napunta na siya sa ERC talaga. Hindi, kailangan niya ayusin kasi daming mga nakabinbin. They had to ask for DOJ to intervene. Ang daming nakabinbin. Humingi talaga sila ng material na galing sa amin para gawing stable yung ERC regime. Kasi kung kulang ng isang boto doon, di ba marami ding nakapending na mga request for marami, etc. Yung ERC, yan ang nagpapahirap dito sa ating power. One of the principals. Regulatory capture. Yung regulatory capture sa ERC. Sobra-sobra dyan. Hindi na ako magsasalita dyan. Alam nyo na yan. Ako babasa lang ako ng text. May nag-text lang dito itatago lang natin sa pangalang unknown. Sabi niya, wag mo nang sabihin. Sabi niya, doon sa Baguio, sabi niya, ang sigurado na si Mark Go will run for mayor at yung asawa niya si Sol will run for Congress. Sabi niya. Yan ang labanan. Tapos, ito ba, may text pa dito. Balikan lang natin kasi dito sabi na na ito, reliable info. Ito si Tebis daw, hinari niya na empleyado niya. Lahat ng kamag-anak ng mga nandun sa pulis at saka military doon sa Timor-Leste. Ganun ba? Hinayar niya lahat ng empleyado, yung mga asawa, anak, kamag-anak. Doon sa mga negosyo. Negosyo niya. Kaya protektado siya. Kaya medyo nahihirapan siya. Kahit yung, sino may prime minister ba doon? Ang president? President. Prime Minister. Ang head of government. Kaya, Kaibigan din niya yung prime minister din pala doon.
Kaya medyo nahirapan ng ma-extradite. Pero sinabi naman ng ombudsman daw doon na human rights na wala naman death penalty dito sa Pilipinas. At saka yung rule of law. Kaya yun lang medyo nangyayari daw doon sa Timor. Kaya medyo nahihirapan. Umiira lang pera. Bigat Parang gano'n na nga. Dahil kamag-anak pa lang empleyado mo lahat ng Alisin mo na yung baka. Talagang umiiral doon. Greetings from Secretary Dong Mendoza. Oy, good morning, Sec Dong. Good morning. Good morning. Morning, Dong. Bay, ito, si Boss Jerome. Boss Jerome, hindi ko talaga makukuha yung text mo kasi dito ka nagte-text. Once a week lang ako nandito. Pero good morning sa'yo, Boss Jerome. Ha? Doon ko mag-text doon sa binigay ko sa'yo kasi kung dito, hindi ko makikita yung iyong message. Kaya sino magkalaban sa Rizal? Rizal. Wala. Wala siguro. Wala. Si Nini pa rin? Hindi, Si Ninya. Ninya, Richie. Yung anak na. Anak. Magko-congress yata. Si Gob Nini, magko-congress kasi si Congressman Duabit, pahinga na. Pahinga muna. Ayaw naman ng misis niya na tumakbo. Pero yung distrito yata ni Fidel lang medyo... Doon magkakatalo. Sino magkalaban? Yun ang magkakatalo. Meron. Isang, ewan ko kung paano nangyari yun. Isang grupo sila dyan eh. Hindi, naghiwalay na si... Katampuan na. Nagkatampuan. Sino naghiwalay? Si Fidel. At saka si Gob. Sinong lalaban ni Gob? Merong nagbabadyang lumaban kay Fidel doon. Sa Marikina ba? Baka bumalik si Manong June. Pero ang abangan natin yung mangyayari sa Davao. Davao. Interesting yan. Doon kay Fidel, baka ang babalik. Lalaban ba talaga siya? Baka babalik si Manong June. Ano yun? June Pangalan Rodriguez. to? Congressman Isidro Rodriguez Jr. Doon sa distrito. Hindi, ang Davao, ang balita. Baka mag-file si President mismo. Hindi, si Carlo Nograles. Si Carlo. From the civil service. Yun din narinig ko. Mayor. Mayor. Yung kapatid ng babae, hindi na. Mayroon nag-uusap ang mga Duterte kung sino lalaban na mayor. Kasi kung si Baste o si Pulong, hindi nila kaya si Nograles. Ganun ha? Yung babae na congresswoman, congress pa rin yun. May iwan siya. Pero magtatakbo bang congress? Party list yun. Tatakbo ba? Mahirapan yun sa mayor. Mahirapan yun. Tsaka si Carlo talaga ginagalang dyan eh. Ganun. Sa mga magkakapatid. Pero pag lumaban yung matanda, si President siyempre, mahirapan sila ron. Kaya lang, why will you do that to yourself? Naging presidente ka na, sabay uupo ka ron. Diba? Bababa ka pa. Ang tanong doon, kung kukunin ni dating President Digong, yung mayor, aakyat ba si sino mag-vice mayor? Baste? Diba? Kung aakyat. Baka si Basti na naman ang vice to. Vice. Pwedeng mag-vice, pwedeng umakyat. Oo, diba? Meron naman silang isang tao doon, yung si Kitain. Consiel nila yun. Dati na yun. Yun ang magaling doon. Siya base mayor ngayon. Pero yung Marikina, mabigat yan. Kimbo. Dalawang ba talaga? Stella versus the wife of Marcy. Stella versus Anna. Ana Teodoro. Kaya alam, Si Mayor Marcy, nag-file kanina ng Congress sa Anong district? First District. Kaninong district? Distrito niya yan dati. Distrito niya talaga yun. Wala yung dati kay Bayani. Bayani, Hindi, sa second si Bayani, if I'm not. Tatlo ba district ng Marikina? Ay, dalawa. Ano ba? ang kwan dyan, nagkamukhang, ewan ko kung tama yung nagbubulong sa amin. So Marcy versus Miro? Hindi, wala na. Yung Nag-file na si... Stella. Hindi, nag-file na si Mayor Marcy sa first district. Si Miro sa second. Doon sa district talaga niya. Si Kong Stella, Mayor. Pero nabugbog si Kong si Teacher Stella, sayang. Dapat di ka na masyadong... Social media. Dapat di ka na masyadong humarap doon sa budget eh. Di ba? Kaya bugbog na bugbog. Ewan ko kung makaka-recover siya. Pero wala pang mga official filing. Si Marcy ang si Marcy ang nauna. So, first district siya. Naiwasan na yung head. Pero yung mayor, wala pa pinafile yung wala pa pareho. Ang malungkot dyan. Talagang last minute ha? Yung si asawa ni Senador Coco. Sayang di natin natanong si yun ang chismis baka sa first district din. Ganun. Asawa ni Sen Coco. Na dati silang magkasundo. Mukhang ni Marcy. Baka mag-clash sila sa first district. Hindi na kaya si Marcy. Huwag na lang. Huwag na, Huwag na sayangin ng laway. Basta kwan yan. Bigla kasi ang asawa ni Senator Coco, bigla sumama sa mga Kimbo. Ganun ba? Yes. Dati Marcy na siya. Pero wala pang mga official, puro chismis. Pero tingnan natin. Sa Venezuela, steady lang?
Steady. Si Martinez. Si Martinez, third term. hindi, gusto niya yung misis niya. Ang lumaban. Doon sa Pumayag ba ang Gatchalian? yun ang pag-uusap. Hindi papayag yun. Hindi papayag Kasi yung yun. Gatchalian, ang gusto nila yung vice mayor. Oo. Yan ang... Las Piñas. Ang mabigat pati, dyan sa Bulacan. Hindi, yung labanan ng ano? Hindi, yung labanan muna ng congressman sa Quezon City. Okay na. Parang hindi pa. Oh. Hindi pa... Kasi yung ang okay doon, yung support. Kasi si Bong babalik eh. Basically, yung laban ng huli. Aurelio. Yung laban ng huli, yung din ang laban. Rematch. Tapos dun sa third, si Alan versus Pumarin. Oo. Yung basta yung laban ng huli. Alan Reyes. Rematch din. Rematch. Matagal na rin sa QC si Alan eh. So, rematch. Kasi ano, si Castelo. Ay, hindi sila lalaban ngayon. Wala lalaban sa Kaya sila ngayon. kanya. Kina Winnie, wala. Wala na konsehal. Baka magkonsyal yung isang... Kasi sa district, mabigat yun. Mahirapan Malaki- sila doon sa anak ni distrito. Idol Rafi. Rafi. Malaking distrito yun. Malaking distrito yun. Malaking distrito. Kaya ano, Roque, hindi ba tatakbo? Nawawala. Tumatakbo siya ngayon. Hindi ngayon makita eh. Tumatakbo. Hindi makita eh. Tumatakbo sa batas. Tumatakbo. Hindi makita, nakita mo? Oo. Di ba? Oo. Yun ang... Yun talaga. Hindi, bakit ba nagtatago? Meron mga arrest warrant yun. Meron sa bang Senate lang. contempt Sa yun. Senate lang. Kaya lang, under investigation eh. Under- Mabigat yan. Non-bailable yan. Pagka Alin yun? Hindi. Pag nakakasawan siya ng qualified trafficking. Oo. Mabigat Kasi yan. kung wala ka naman tinatago, Tapos yung ano, tsaka yung plunder. Alam mo, papunta sa plunder yung, yung investigation sa pera niya. Papunta plunder. ganun ba? Oo. Mabigat yun. Mabigat yun. Yun yung mabigat yun. Eh, abogado siya, so alam niya implication. Nako. Pero mahilig naman sa ano eh. Saan? Kung meron sa si Mr. Supra, doon, eh marami naman Supra sa, sa loob eh. Baka may nakasubi. Nakasubi. May nakasubi na. Marami exciting. Marami. Sa Las Piñas, paano labanan? Paano? Si Mama Bear, lalaban bang... Yung Mark Santos. Mabigat na kalaban niya si Mark Santos. Mark Santos. Ito Konsyal. si Senadora Cynthia Villarho kasi graduating. No, at bababaho doon sa Las Piñas. Gusto sana mag-mayor. Open naman yung congresswoman. 'Di ba kasi si Congresswoman Camille aakyat. So bakit kailangan pa yung mayor? Congresswoman Camille? Nasa medyo... 15. Nasa baba. 15 pa. Pero tataas yun. So nakatabi kay De La Rosa. Oo, parang ganun. Tsaka kay Tol. Hindi, si malalayo, si Tol malayo. Nasa mga 19. Ha? Oo, malayo. Bakit naman ganun? Iba, hindi ko alam. Pero wala doon sa top 15. Kasi sabi ni Tol para sa bayan lang 'yon. Sabi ni Guido. Tol? Mamaya pag nag-break tayo sa sabihin. Sabi ni Guido, depende sa kung sino nagsa-survey. Kasi tinan mo yung survey, kaya mga kababayan, wag ko kayong dapat clearly ina-analyze niyo yung Kung survey. sino nagsa-survey. Tingnan ninyo Kung credible yung survey? Hindi, tingnan mo yung Pulse Asia, ito na lang, mag-usap tayo doon sa magkapatid na tulpo. Number 1 si Kong Erwin. Parang number 2, number 3 si Ben. Di ba? Biglang naglabas ng survey yung SWS. Wala si Ben. Wala. Talagang wala. Yung pala, hindi nila sinama doon sa listahan. Lahat ng yan sa issue ng survey na yan, lalabas yung medyo makakagalaw yung mga tao after nitong listahan lumabas. Kasi iba-iba. Ako nagpa-commission. Sigurado bang tatakbo si ganito. Sigurado bang tatakbo si Digong or si Sara. Yung iba maglalagay ng andon para makita yung permutation. After filing, dyan lalabas yung tunay na mukha. January yan, pag nakaikot na lahat. At saka January ang next survey. Maaga pa masyado, no? Ang kaibahan kasi, doon sa Pulse, yung ulat sa bayan, non-commissioned. Diba? Ibig sabihin, wala hong nagbayad para sila ay kumuha ng survey na yon. Ang problema, hindi nila nilalagay itong SWS, diba? Meron ho ito commissioned nung bata ni Pau. Commission dito. Diba? At pagka-commission, may mga tinatanggal sila. Pag commission, pwede hong maglagay ng rider question. Diba? At yung rider question, dyan ho kumikita yung survey firm. Magkakatalo. Diba? So yun ang basically kaibahan. Halimbawa, dito sa Pulse Asia, inilagay nila lahat ng posibleng tumakbo, parang 75 candidates.
Dito sa PALS, dito sa SWS, wala. Parang 40. May mga tinanggal. So hindi apple to apple ng comparison. 'Di ba? Kaya dapat marunong ho tayong mag-analisa ng mga lumalabas na 'yan. Wala pa. Yung Okta, wala pa. Puro Maynila ang nakikita ko eh. Lilo wala. Lilo wala. Wala. Kung sino yung nagpa-commission, hanggang doon lang. Ayaw na nilang i-publish. Yung tulad ng 2022, dati. Wala na silang ganun. Pero kailangan mapagpanuri ho tayo. Yung slate ng yung slate ng administration, sa 12 nakasulat doon, 2 ang independent, di ba? Dalawa. Yung 10, ano mangyayari? Sa 10, siya man sigurado. Basta sabi ni... Siyam. Basta sigura... Basta ang pasok doon sa... Sino maalis? Basta yung 3 pinaglalabanan. Last 3 na lang. Yung last 3. Doon sa last 3, ang nakadikit doon sa pang-4, kung sasabihin natin last 4, sama mo si Senator Gringo. Kasi within striking distance si Senator Gringo. Ang nandoon sa dulo... Si Bato. Lito Lapid. Nandoon sa dulo. Tapos si Senator Gringo nandun sa mga 13-14. Basta sinasabi ko sa inyo, basta sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Congressman Toby Chanco, 12. Anong 12? 12-0. 12-0. Hindi, 12. Kung kukunin nila, pati halimbawa, si Senadora Amy na umalis na, kung bibilangin mo yun, kasama yun. Kasama yun. Pero ako, ano kay... Sabi ni Congressman, campaign manager ito. Siya ito. Campaign manager. Ako. At saka ang Secretary General ng Partido Federal ng Pilipinas. Maniwala kayo. So 12-0 siya. Governor Rodito Albano. Ako 9. Para maging maliwanag. Ako 9-3. Para maging maliwanag na tayo. Siya 12-0, ako 9-3. Yan na. Meron 3 makakasingit sa labas. Sino yung 3? Wala pa. Mamaya, ibubulong namin. Bubulong namin sa'yo. May kasi, yun, mga galaw pusa, yun, super. Ayun. So, bago tayo mapunta ulit kay Galawang Pusa, dyan sa Bureau of Immigration, na kung ako sa'yo, narinig mo naman yung sinabi ni Secretary Boying. Mabuti pa. Relax ka na muna. Relax na. Di ba? Medyo kung kailangan mo na There is a time for everything. Tsaka, alam mo, ang lahat ay may katapusan. Yan. Tulad namin dito, 10:30 na. Tapos na kami. Paalam na tayo. Ako po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ito inyong kaibigan, Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito po si Boying Remulla. See you next week. JBS ito po. Mabuhay. Ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Boss Jerome, inuulit ko lang. Yung text mo dito, hindi ko makukuha kasi once a week lang tayo dito. Doon sa kabila ka mag-text para makuha ko yung mga mensahe mo. Sa ngalan naman po, noong mga bumubuo ng Executive Session, Ambassador Teddy Boy Locsin mula sa bayan po ng Parañaque. Ako po si Ed Davier, bumabati sa inyo ng magandang umaga. Maraming salamat po sa pakikinig sa Executive Session. This Executive Session is adjourned. Thank you, Facebook. Salamat. Thank you.